Hi, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa inyong lahat. Ito na naman si Mama Housekeeper na magpapakita, i-replant ko na yung mga pinamili ko last time, nung last Saturday. Ito, mga nasa maliliit na pot sila. Ililipat ko na sila sa medyo malalaking pots dito sa terracotta para mas maganda yung tubo. Okay lang naman kung lalagay natin siya sa plastic. Pero mas madaling nag-absorb ng water yung terracotta. Walang problema kung plastic o terracotta o kahit ano pang container ang gagamitin nyo. Pero ako ililipat ko siya sa mas malaking paso. Ang available kong paso ngayon ay terracotta. Kaya umpisahan na natin. Ang aking gagamitin na lupa ay ito. Naluan ko siya ng itong ginamit kong lupa ay papakita ko lang sa inyo yung klase ng lupang ginamit ko. I-push mo. Ito ang lupang gagamitin ko. Ngayon ay kasama ko si Mikey ngayon magre-repat. Ito ang ginagamit kong lupa. Seed starting na Miracle Grow. Pero meron din akong tapos imimix ko siya ng perlite. Yun ang mixture ko. Kaya ito na yung mixture ko ng lupa. Ito, meron ako isang container nitong lupa. Kaya ito na yung gagamitin namin ni Mikey sa pagtatanim. Umpisahan na natin, Mikey. Bumati ka muna, Mikey, sa kanila. Mikey, bumati ka sa kanila. Hi guys! I just came from the living room. Okay, Mikey, halika. Gusto mong gumamit ng gloves o ito ang iyong gloves anak. Tinuturuan ko si Mikey magtanim kasi mahilig din si Mikey ng mga plants. Kaya habang bata pa siya, inaano ko na siya, tinitrain ko na siya kung paano mag-alaga ng halaman at saka kung paano magtanim. Kasi ito si Mikey, mahilig siya sa mga halaman eh. Kaya alam niya yung konting halaman dito sa bahay ko, anong mga pangalan. Pero ako, hindi rin ako masyadong sa mga pangalan. Mahilig ako magtanim, pero yung mga pangalan ng halaman, hindi ko masyadong maraming mga bagong labas na halaman ngayon. Pero nung araw pa, mahilig na ako sa halaman. So, umpisahan na ni Mikey mag-replant. So, ang i-replant ni Mikey, ito ay, ano to anak? Asian pitcher plant. Asian Pitcher plant. Ito, inaano nila to, tinatawag nilang isa tong klase ng carnivorous plant. Okay, umpisa na naman. Ito, ganito kaliit yung paso niya. Ganito kaliit ang paso. Kasi ito, pag lumaki itong halaman na to, mahal na to. Kaya maliliit lang talaga ang binibili ko para medyo makatipid. Matyaga naman ako mag-alaga. Kaya tingnan natin, itong date na to, lalagyan ko ng date kung kailan ko inumpisahang i-replant siya. Tapos maybe i-update ko kasi sa inyo after 3 months kung ano nang status ng halaman na tinanim namin ni Mikey. Okay, Mikey? Let's start! Okay. Mikey, here. So just grab it and then put it in the pot. Yeah, put in the pot. Dapat ang camera dito. Okay. Okay, Mikey? Okay na to. Okay na tong ganito karaming karaming soil. Ito. Mikey, ganito. Ang gagawin mo, pagka mag-ano ka, hindi mo hahawakan yung halaman sa dito kasi mapuputol. The roots. So, ang gagawin natin ay
ipipress natin yung paso para lumabas yung And squeeze it. and squeeze it. Yeah, tama si Mikey. Ito ini-squeeze na natin. Tapos ating, And you touch the dirt when you do it. ito na. So, Be careful of the roots. tapos be careful sa roots. Ito na siya, Mikey. And Lagyan natin. some of these plants have these holes at the bottom so the water doesn't stay inside the thing. Very good. Para hindi, dapat maganda ang drainage ng ating paso katulad nito. So, ilalagay na natin yung natirang, But not like this one, it has no holes. we will not use that one. Yeah. This one, once we planted it, we will put that one. That would be our, Mikey. Ito. Ito na, guys. Nag-uumpisa na kaming ganyan lang ang pagtatanim. Ano lang, maingat lang sa halaman. Yan. Nailipat na namin ni Mikey yung halaman. Una, nagano na ako, yung Prince of Orange, dito nang galing sa maliit na paso, ito. Ngayon, nailipat ko na siya dito sa terracotta. Medyo malaki na yung paso niya. Kasi pagka ganito lang kalaki, mabubuhay siya pero hindi masyado ang paglaki niya. So, nag-transfer ako ng konting pero wag kayong, kunyari, bumili kayo ng halaman na ganito kaliit. Hindi nyo pwede itong ilagay sa pinakamalaking paso. Dapat iaano nyo lang kung anong sunod na size ng paso. Kasi pag pinakamalaking paso, baka hindi tama yon. Dapat lang sa susunod na size. Kaya ito yung muna yung ginamit ko. And then kung nag-ano na yung roots, yung ugat niya, okay na. So ililipat ko naman siya sa susunod na size na paso. O, eto guys, tatlo na ako na replant. So, next na i-replant namin ni Mikey ay itong, yan talaga yan. Ganito yan guys, oh. Kung gusto nating tumayo, lalagyan ko na lang siya mamaya ng stick. Pero ganyan talaga siya. Hindi ko pwedeng masyadong mailalim. Ito naman ang tinatawag na autumn. Ito yung sinabi ko nung una kung anong klaseng fern. Autumn fern. Ito yon. So, Mikey, ano na ba susunod natin na itatanim itong fern? What? Fern. The fern. Okay. Gusto mo dito anak sa may silya ka para naaabot mo? No, it's fine. Okay? I can. You're good? Yeah. So, okay na to, anak. Okay na. Ito naman, i-squeeze natin ulit yung the container. yung container. So, wag nyo nga hawakan yung mismong halaman. Basta, hayaan nyo siyang matanggal ng buo. Ayan, o. Ito. Ang ginagawa ko, dinadamihan ko yung perlite. Ang sikreto rin kasi yung perlite, ito ang sikreto.
Dapat marami ding perlite ang lalagay nyo kasi nakakatulong to sa bagong tanim na halaman at saka itong pagka maraming perlite na-avoid yung yung sinasabi ni Tintin na parang fruit fly, yung fungus gnats. Yun. Tapos nito, ang gagawin ko dito pagkatanim ko ay lalagyan ko ng cinnamon sa ibabaw. Dito lalagyan ko siya ng cinnamon para hindi mabuo yung hindi magkaroon ng fungal nuts ba ang tawag nila doon. Basta yun. Yan. Tingnan nyo, ang ganda Para nagmukha naman siyang malaki kumpara dito sa maliit na paso. Tingnan mo, ang liit-liit nitong pasong to. So, nilipat ko na siya dito sa mas malaking paso para mas lumaki siya. Ang susunod naman nating itatanim ay itong isang klase din ng fern. Hindi ko pa nakikita yung pangalan niya talaga. Isi-search ko pa. So, ito yung isang klase ulit ng fern. Water break. Dito ko naman siya ilalagay na paso. Siguro mas bagay itong peperomia kasi ito medyo mapula-pula. So, lalagay ko siya dito sa kulay blue na paso. Ito lalagay ko tong autumn fern, yung kanyang pangalan. Yan. Yan guys. Marami na. Yung iba, nilalagyan minsan ng iba ng gravel. So ako, minsan, hinaluan ko itong aking yung mixture ko, nilagyan ko rin siya ng bark ng mga para, ito yung Prince of Orange, nilagyan ko yun ng bark kasi lumalaki sila dati sa mga forest, kaya okay lang silang haluan. Maski itong mga fern, ganun din. Pwede nating haluan yung nilalagay na sa orchid, pwede natin haluan yung lupa natin. Yan. Ulit natin, i-squeeze ulit natin yung pot para hindi masira yung ugat, yung roots, para ma-preserve natin yung roots. Yan. Yun. Shoot na. As much as possible, tingin ko itong mga halaman na nabili ko parang bagong tanim din eh. Kasi parang wala siya masyado pang ugat sa paso. Parang mga bagong tanim din sila. Pero minsan ako pagka meron ako available pots na pwedeng paglipatan na mas malaki, nililipat ko kasi para mabilis silang lumaki. Kasi pag binabayaan ko lang sila sa maliit na paso, hindi sila masyadong lalaki. Yan. Di ba ang ganda pag pinalitan natin ng paso? Pwede na siyang pandekorasyon. Di ba? Ang ganda na niya, di ba? Para ang laki-laki niya, no? Pero ang liit lang niya. Pero ang ganda nito pag lumago. So, ngayon, tinanim ko siya. Ano bang date ngayon? March 9. Tingnan natin by April kung lumaki na siya. Aabangan natin. Ito naman ang pinakabulilit. Ito yung Sansevieria starfish. So, mostly,
Eto sukat sila nung ano, pero dito ko na lang siya itatanim. Eto super liit, tingnan mo yung diferensya ng size. So dito ko na lang muna siya itatanim sa maliit na terracotta. Kasi yung terracotta, wala naman diferensya kay plastic o terracotta yung gagamitin nyo eh. Pero kung may available naman akong terracotta, kasi mas madali siya nag-absorb ng water, yun ang ginagamit ko. Kasi ako, mahilig talaga ako sa halaman, marami akong stock ng mga paso. At saka, itong mga pasong to, ng mga pinanggalingan ng mga halaman, tinatabi ko yan, hindi ko tinatapon. Kasi pagka nag-propagate ako ng ibang plants, dito ko rin tinatanim. Pag wala akong available na malaking halaman, ay na malaking paso. So, eto, ililipat ko na to. Mukhang itong maliit na to, marami ng ugat kasi ayaw lumabas sa ano, ayaw lumabas sa paso. Ayun. Ayan, oh, tingnan nyo guys. Makikita nyo marami na siyang ugat, oh. Yan. Mapapansin nyo kapag ang halaman medyo stable na siya, mahirap siyang mahirap siyang lumabas sa paso. Hindi katulad nung unang mga nauna, ang dali-dali, siguro mga bagong tanim din sila. Kaya hindi ko madali kong nailalabas sa paso. Pero okay na rin yon para mas stable, mas medyo lalaki itong Sansevieria ano. Hindi ko siya pwedeng ilagay sa mas malaking paso kasi nga maliit masyado tong ano. Yan. Guys, pagka natanim nyo na, dapat to, didiligan nyo sila lahat. Babasain nyo. Yan, tingnan nyo, oh. Yan, ang cute niya. Nasa terracotta pot na siya. Compare nyo, dito sa pasong maliit na to, at siya ngayon, medyo malaki na siya. Para medyo, hindi dapat, nandito galing yung paso, tapos papalitan nyo ng malaking paso. Hindi tama yun. Yung susunod na size dapat. Pero ngayon, sinabi nga ganun sa akin, pagka bumili ka, as much as possible, wag mo munang ililipat. Pero ako, kung meron naman akong available na terracotta pot, inililipat ko na sila kagad. At saka minsan, meron akong oras ngayon, pag busy na ako, hindi ko na malilipat. Kung meron lang akong time, yan, ginagawa ko yan. Ngayon may oras ako, kaya naglilipat na ako. Yan, guys, tingnan nyo, oh. Yan. Ito, oh. Dito sa maliit na paso, itinanim ko na siya sa susunod na size na paso. Okay? Ganda, no? Cute, ano? Yan. Tatabi na natin yan. Okay? Ito naman yung Peperomia Genie. Ito. Ang liit din ng paso nito. So, tatanim ko siya sa susunod na size na paso. Ito, dito rin sa terracotta. So, itatanim ko rin siya dito. Lagi akong merong naka-prepare na lupa. Pag meron akong lalo na ngayong winter. Dito sa loob ng bahay, meron akong ini-stock na lupa. So, kasi minsan pag ini-stock ko sa labas, nagyayelo. Hindi ko maitanim dahil antigas ng lupa. Yellow din. Nagyayelo din yung lupa. Alam niyo naman dito sa Canada, pag winter, nagyayelo. So, etong peperomian to, minsan may mga kasama siyang mga weeds. Oh. Tatanggalin natin yan. Huwag natin isasama pagtanim. So, yan. Ito, oh. Tingnan nyo ito. Hindi pa masyado yung ugat niya, oh. Pero, okay na rin. Yan. Kaya
loose pa yung lupa eh. Yung ibang hampasuko na naka-stack sa labas ng mga terracotta, minsan nababasag ng ng lamig, sa lamig nababasag. Marami na rin nabasag ng mga pots ko sa May laman. Okay lang. Ayan, tinan nyo. Mamaya, papakita ko sa inyo, lalagyan ko siya ng cinnamon. Pagkadilig pagka nabasa ko na sila, nadiligan ko na sila, lalagyan ko sila ng cinnamon. Ayan. O, dito siya galing sa ganitong kaliit na paso. Ngayon, nalipat ko na siya sa mas malaki. Tapos, kung meron kayong decorative pots na pwede nyo siya ilagay sa ganyan, di ba? Ang ganda na pan-display. Yung para dito yung magbi-fit dito. Okay. Ito yung fern na ang pangalan niya ay kagabi. Hindi ko makita nung isang na nag-vlog ako kung anong pangalan niya. Ang pangalan pala niya, isang kind siya ng fern na ang tawag sa kanya ay heart. Kasi hugis puso. Ang shape niya ay heart shape. Dito ko siya itatalim na lang. Dito. Yan. Ito, may butas din man siya. Pero decorative pot na siya. So, minsan meron mga pots na gano'n na meron na siyang kasama na drain ay yung sahuran. Yan, pag ganito lang yung dami ng lupa muna, tapos lalagay nyo na yung halaman nyo. Kasi may lupa na siya dati. Yan. Hanggat maaari, kung nyo, isesentro nyo yung halaman. Alam nyo tong fern, madali lang naman buhayin ng fern eh. Lagay nyo lang siya sa, mostly, alam nyo, meron akong fern, nabubuhay sila kung meron kayong bintana sa washroom nyo. Tapos malamig doon, di ba, pagka nag-shower ka ng mainit. Gusto nila yung humidity, ganun. Kasi meron ako isang klaseng fern, ngayon ang laki-laki na. Ganito lang kaliit dati. Tapos ngayon ang laki-laki na. Minsan pagka nag-plant tour ako, kasi nung unang plant tour namin, dito pa lang kami sa living room. So pag nag-plant tour, doon naman tayo sa master's bedroom, kasama yung bathroom. So mostly, nilalagay ko yung mga fern ko sa bathroom kasi ang humidity sa bathroom maganda eh. Tapos may bintana naman ako doon, may konti silang liwanag. Malaki naman ang bintana doon. Doon nakatanim yung yung Monstera deliciosa ko. Yung malaking Monstera deliciosa nasa bathroom. Minsan pagka nag-plant tour ako sa master's bedroom and bathroom, makikita nyo yung Monstera deliciosa ko doon na malaki. So, eto na yung, minsan tinatatanggalin ko na lang tong kasi maganda. Minsan nakakalimutan ko kung magkano bili ko. Tapos
gagawa nga ako ng ano, bibili ako ng ano kung kailan ko nabili yung halaman para meron akong ano kung gaano sila katagal lumaki. Pero tong mga fern cute to eh, pagka ano, madali naman silang alagaan eh. Maano lang sila sa ano, sa tubig. Dapat lagi yung dinidiligan tong fern. Ito oh. Yan ang heart-shaped fern. Ang ganda no? Diba? Yan, maganda na yung paso niya. So, ito na yung kanyang pangalan. Yan. Tingnan nyo itong pasong to, walang butas. So, hindi ko to gagamitin. Pwede kong gamitin nyo, alam nyo kung saan? Sa photos. Yung photos kahit walang butas o may butas, wala talagang problema yung halaman na yun. Photos yun. Yun na, kahit ano ng pag-ano ko, basta yun yung halaman na yun. Tapos, dito yun mabubuhay kay may butas o wala. Kasi yung aking pronunciation baka mali, pasensyahan nyo na mga guys ha. Photos, ewan ko yun. Photos, yun. minsan alam nyo naman, minsan tayo yung F natin nagiging P. Kaya ang mga Pilipino ganyan, pero pagpasensyahan nyo na. Okay, eto hindi ko to gagamitin kasi wala siyang drainage. Wala siyang butas, hindi maganda yung drainage niya. Kaya, gagamitin ko ito ito plastic container to. Gagamitin ko siya dito sa Dracaena. Ito yung Dracaena marginata. Ito, nabili ko to last week sa IKEA. You know guys, alam nyo kung magkano lang bili ko dito. Ito, ang mura lang nito eh. Ganda no, di ba? $2.99 sa IKEA. Minsan, ang IKEA maganda eh. Magandang presyo nila, mura. Mura sila. So, $2.99 ganito kalaki oh. Yan. Nabili ko sa IKEA. So, i-replant ko siya. Para medyo lumaki. Kasi liit ng paso niya eh oh. Tingnan nyo yung paso niya. Tapos dito ko i-replant. Dito ko ililipat. Ito siguro marami ng ugat to kasi mahirap na akong... Ito naman Dracaena. Hindi rin masyadong alagayin to. Madaling alagaan to. Mas maganda nga kung hindi nyo masyadong didiligan. Hihayaan nyo munang tuyong-tuyo siya. Yung dry na dry, saka nyo diligan. Kasi yung sobrang dilig, yung overwatering, it will cause root rot. Mabubulok yung dahon niya. Tingnan nyo guys, oh. Ang ganda na nung kanyang oh. Ang ganda na ng ugat niya, oh. Stable na siya. Kaya, pagka ganito na yung kanyang roots, yung ugat niya, ilipat ninyo na siya sa mas malaking paso. Yan. Alam nyo, sa totoo lang yung mga pasuko ng mga naipon nito, pag summer dito, sana pag summer sana walang pandemic. Alam nyo kung saan ko lang nabibili yan? Naggagarage sale ako pag summertime. Itong maraming pasukon minsan na nabibili, mura lang sa garage sale. Pero, I don't know kung may garage sale ngayong pandemic, baka wala. Pero pagka meron, ayan, iba-vlog ko sa inyo. Marami kayong mabibili sa garage sale. O kaya sa mga content sale. Ang dami, mga mura lang. Kaya pagka nag-normalize, sasama ko kayo sa vlog ko sa garage sale at saka yung mga content sale. Masyasya kayo sa mga presyo. Kahit wala kayong pera, barya-barya lang ang pera nyo. Yung mga coins lang, makakabili kayo sa garage sale. Kaya,
Pagka ano, yung marami akong mga pots na mga nabibili sa garage sale, ang mumura. Eh, ang mamahal din ng paso, yung paso eh, kung bibili mo sa regular price, di ba? Minsan nga, nakakabili din ako ng mga halaman sa garage sale eh. O, ayan. Tingnan nyo. Ito, galing dito sa maliit na paso, nilipat ko sa ganitong paso para tingnan nyo naman ang difference ng size niya. O, sa dito size na to. So, lalaki na to. Mas magiging ano siya kasi yung roots niya, ang dami na eh. Tsaka paglalagay nyo ng lupa sa paso, ganito, hindi masyadong puno. Kasi pagka diniligan nyo, pag masyadong puno, aapaw yung ano, aapaw yung lupa. Kaya ganyan lang. Yun, kita nyo, ganda na. Malaki na yung paso niya, kumpara dito sa, eto yung difference nila, oh. Yan, ganyan kaliit, dito nilipat ko na. Abangan natin ang paglaki nito. Mga ilang siguro, lalo na ngayon, malapit ng spring. Pag spring, inilalabas ko na yung mga tropical plants ko sa garden. Kaya pagka ano, makikita niyo yung garden namin sa backyard, makikita nyo, punong-puno ng mga halaman. Yung mga halaman na yun ay galing sa loob ng bahay. Kaya pagka nagkumpul-kumpul siya, ang dami. Ayan. Ayan o, ayan na. Ayan ang difference niya. Na-replant ko na. Ang working area ko, kasi minsan pag ako lang, nasa sahig ako, nakaupo, meron akong upuan. Pero ngayon, umasenso ako, meron akong counter ngayon. Nandito ako sa kitchen. So, eto naman ang ipaplant ko. Remember yung nabili ko na halaman sa Costco na $15.99 plus tax. Ito yung 8 kinds of ferns. Ngayon, bubuksan ko. Sinasabi nila, unboxing of the plants. Ito, galing. So, bubuksan ko na siya. Kukuha lang ako sandali, guys, ng gunting. Matalang ba tayo gunting? Ito. Ay. Ito, madali lang ito eh. Dali. Yan. Pwede naman pala. So, eto siya, oh. Ayan. Meron din pala nakalupa. Yan. Yan yung binili ko sa Costco. Na 8 kinds of ferns. So, tatanim ko naman sila sa paso ngayon. Naku. Ito. Ayan, guys, oh. Ayan. Ito. Lalagay ko dito. Hindi ko alam kung ano to. Ayan. Ito. Ano ba to? Hindi, guys, hindi ko alam to. First time kong bumili ng ganito eh, no? Kaya to. O, bilangin ko to. 1. Kasi sabi nila 8 eh. Okay. Ito yung laman ng assorted ferns. Yung isa cinnamon, yung isa leatherwood, yung isa lady, at saka Christmas. Ito oh. I don't know kung babasa nyo yan. Yan. Nasaan ba? Ayan oh. Yan siya. Yung assorted na 4 kinds of ferns. Ang liliit, ano? Siguro mababasa nyo yan. Yan ang 4 kinds of ferns na laman nitong plastic bag.
Naku. First time kong bumili ng ganito eh. Kaya, ayan. Ito, yan, isa na yan. Ayan o, nakikita nyo, meron lumalabas. So, itatanim ko siya muna dito sa mga plastic na tinanggalan ko ng ano, kasi bago pa lang siya eh. Para pagdating ng summer, pwede ko kasi to mga ano to eh, perennial. Perennial na ano to, pwede kong itanim sa garden. So, umpisahan ko na siyang itanim ngayon para pagdating ng spring, itatanim ko na siya sa ground. So, 1, ito bibilangin natin guys ha, 1, 2, hindi ko na alam guys kung asan dito yung taas o baba eh, 2, ito 3, 4, 4, yan. Nako. Tingin ko, kailangan ko ng salamin dito para makita kung ano yung up at saka down. 5. Naubo ko sa lupa. Excuse me. 6, 7, 8. Ayan guys, 8 nga, tama. Excuse me, wala akong COVID ha. Nasamid lang ako sa sa lupa. Pero wala akong COVID. Anyway, malayo naman tayo at nasa ano ako, hindi ko kayo mahahawakan. Hindi, pero wala akong COVID. Kakatest ko lang ngayon. Pero ang result, pero the next day naman malalaman mo na kung ano ka, kung positive or negative. Ngayon sa panahon, joke lang namin to kasi sinasabi nilang think positive. Pero ngayon, huwag kayong magti-think ng positive kasi kung positive kayo, may COVID kayo. Yun yung mga joke namin. Kaya ngayon, think negative kayo muna ngayon kasi para negative kayo sa COVID. Ngayon sa panahon sa ngayon, huwag kayong magpapakaano-ano seryoso kasi mas nai-stress kayo, nadidepress kayo, takot kayo sa COVID. Mas aanuhan kayo, kakapitan kayo ng COVID. Kaya, ano kayo ngayon, lagi kayong masaya dapat. Ang magaling na gamot ay maghalaman kayo. Mag-plant kayo, maging plantita, plantito, plant mama. Okay? Eto na, tatanim ko na guys. Pero alam nyo, kailangan ko ng eyeglass kasi hindi ko makita kung ano yung itatanim ko dito, kung ano yung top or bottom, yung kung ano yung nasa ilalim niya o ano, kailangan ko ng salamin na paghahalata ang edad natin. So, kailangan ko ng eyeglass para makita ko kung alin ang taas at baba. At wala naman ako mapagtatanungan dito dahil ako lang ang mahilig maghalaman. Ay, eto, malaki-laki ang ugat nito. Pero, kailangan ko ng mas malaking paso. Dun sa labas meron dong green na paso sa outside, dun sa gilid. Dali. Hahanap ako ng malaki-laking paso. Okay. Meron pa ako. Ito guys, meron akong malaking paso na ano, hindi ko nga alam kung ano yung taas at baba dito. Ang tanong, hindi ko malaman kung alin. Walang nakalagay kung ano yung top at saka bottom. Bahala na si Batman. So,
ganito, basta itatanim ko na lang siya. Ito guys, oh. Ang laki, oh. Hindi ko alam kung anong klase. Hindi ko rin alam kung anong klaseng fern to. Bahala na kung ano yung tumubo. So, okay. So, kung alin ang matigas, ay ito siguro yung mga dahon niya, yung mga pinag-anuhan niya. So, ito. First time kong bumili ng ganitong klaseng Naku. Malaki siya. Malaki to. Dali lang guys ha. Break muna ha. Okay, kuha lang ako ng malaking paso. Yan guys. Meron ako mas nakuha malaking pasi kasi ang laki nito. Hindi kasya dito sa pasong isa. Kaya lalagay ko nga siya dito sa mas malaki. Hmm? Ito. Mahirap yung ganito palang pero hala. Okay. Buti na lang ito. Ngayon ko itatanim kasi pag hindi siya nagdahon ng hindi ko alam kung ano yung top at saka bottom. Let me check. Bahala na. Patagilid na lang ang tanim ko. Kaya pag patagilid, at least, may pag-asa siyang tumubo ng kung ano. Pwede siyang tumubo. Kasi pag patihaya, baka baligtad yung katulad ng pagtatanim ng tulips. Meron siya instruction kung paano mo itatanim. Itong fern, wala siya nakalagay. Kung paano alin ang taas at baba. Kaya bahala na si Batman nito. Paano pagtanim nito. So, tingnan na lang natin sa susunod na araw kasi pagka makikita ko to kung may tumutubong yan. Yan guys, natanim ko na puro brown pa. So malalaman natin yan pagka yan. Ito naman yung isa. So mas marami siguro lupa. Ito siguro, ganyan, pag ganyan. Yan, ito kasya. Yan. Gumamit na ako ng salamin kasi hindi ko makita yung kung saan yung ilalim o taas. Pero bahala na. Yan. Siguro naman. Pag hindi tumubo ng ilang araw na mga dahon, di babaligtarin ko. Ganun na lang. Ito yung isa. Ito, makikita mo, ito. Yun, matigas. Dito muna sa maliliit yung iba. Kasi maliit lang siya. Kasi iba kaya ginamit ko yung malaki. Kasi malaki yung niya. Ko yung lupa. Yan.
Yan. Yan, ito. Abangan natin to sa susunod na araw kung tutubo siya. Kasi first time kong bumili to ng ano, mostly binibili ko sa Costco yung mga tulips, okay guys, nakita nyo na tong anong to. So, ano tayo, meron lang lasa kung ano, mamaya ko na itutuloy yung pagtatanim nitong ano, na alam natin yung ano. Yung isang bubuksan ko naman ito. Ito. Yung binili kong caladium at saka elephant ear. Ito naman ang papakita ko sa inyo. Papakita ko lang sa inyo kung anong itsura niya. Tapos itatanim ko yung isa. Ito, bulb to. Mga bulb. So, medyo... Ito. Ito yung elephant ear. Ito, tinan mo, parang gabi. Dapat sa malaking paso to. Okay. Ito yung, ano ng elephant ear. Ito yung kanyang seed. Elephant ear. Okay? Ito, kukuha ko ng mas malaking paso dyan. Tapos, ito naman yung caladium. Okay? Papakita ko lang sa inyo, guys. Tapos, ikakat ko na to at bababay na ako sa inyo para, kasi maghahanap pa ako. Medyo malalaki ang paso nito. Hindi pwede sa maliit. Ito naman yung mga ano ng caladium. Okay? Ito yung bulb ng caladium. So, 7 siya. 7 caladium. Okay, bilangin natin kung tama yung sabi nila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, may dagdag. 8. May bonus. 8. I don't know itong mga malilit na to kung tutubo to. Okay guys, so itatanim ko na to. Magpapaalam na ako sa inyo hanggang sa susunod. Sana meron kayong natutunan sa pagtatanim ng halaman. Okay, bye for now. Don't forget to subscribe and press the bell notification at saka kay Teen Station and Mikey's channel. Okay, bye-bye!